morning guys! Welcome to my YouTube channel. So ayan, isi-share ko naman sa inyo kung ano nga ba ang bridging visa A. So guys, bago ko simulan yan, magpapasalamat muna ako sa inyo sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa aking channel. So kahapon, nasa 2,595 pa lang ako. Pero ngayon ay 3,010 na ako. Meron ako 3,010 subscribers. So, pasensya na kayo ha. So, eto guys, bago natin simulan to, salamat po ulit. Ayan. Pasensya na po kayo. Hindi ko alam, parang hinihingal ako siguro sa sobrang lamig na rin. Tsaka medyo mataba ako. No? Medyo parang mataba na siguro ako. Tumaba ako ng konti dito sa Australia. Konti lang, pero totoo, madami na. Joke. So, ayan guys, pag-usapan natin, ano nga ba ang bridging visa A? So, ang bridging visa A, guys, ay i-apply mo lang siya pagkatapos ng tourist visa mo. 'Di ba? 3 months 3 months ang tourist visa. So, sa 3 months na 'yon, kung anong matatapos ang visa mo, kunyari November 29. So, bilang ka ng 3 buwan. So, February 29 ang tapos ng visa mo. Parang akin yun ah. Joke lang. So, ayun guys. Kailangan nagpa-processing ka na, nag-a-apply ka na for partner visa. So, pag partner visa, ang susunod na i-apply mo sa tourist visa mo is bibigyan kanila ng bridging visa A. Or kung anong maibigay nila sa yung visa, kasi merong bridging visa A at saka B. Ang bridging visa A, yung merong kang kalayaan na magtrabaho dito sa Australia. Kahit yata yung bridging visa A, kahit naman yata sa working student yun or sa mga student visa, working visa, meron din yata yung bridging A. Pero sa pagkakaalam ko, ang bridging visa A, yan yung bibigyan kanila ng karapatan na magtrabaho dito, manatili habang hinihintay mo ang susunod na visa na in-apply mo. Then, habang tumatakbo yan, kasi ako guys, partner visa ang susunod kong visa. So, sabi ng aming agent, kasi guys, hindi kasi pwedeng wala akong agent kasi nga, na-deny ako nung unang apply ko sa tourist visa. So, ang ginawa ng husband ko, kumuha kami ng agent or attorney para tumulong at mag-guide sa amin para pasok na pasok, planado ang ating visa. So, ayun nga guys. So, kung ang bridging visa A, yan ay may karapatan ka magtrabaho dito, mag-aral, manatili habang hinihintay mo ang susunod na visa mo, and then bibigyan ka nilang Medicare. Kailangan mo mag-apply sa Medicare kasi ako ka-apply ko lang Medicare as a Centrelink. Yan ang mga karapatan ng mga merong hawak na bridging visa A. At saka guys, kung magtatanong kayo kung anong mga requirements ang requirements na kinukuha ng immigration ngayon sa partner visa, ito guys ha. Una, kailangan meron kayong genuine relationship. Then, kung ikaw ang babae or lalaki nasa labas at kung ang partner mo ay babae lalaki na nasa Australia dito, kung ikaw ang nasa labas, kailangan, kung ano man kasarian mo, kailangan meron kang certificate of employment, guys. Kasi yan ang pinaka nahihirapan ako ngayon kasi wala akong certificate of employment na nagmula sa Saudi. So, ngayon, hinahabol ko ang Saudi. Kita niyo naman, Ramadan ngayon, ang Saudi ay napaka-busy. Halos lahat tulog at madaling araw gising, di ba? So, magkaiba naman kami ng oras. At hindi ko sila matawagan. So, actually, sorry na kayo sa English ko ha, kasi hindi ganun ako kagaling mag-English. So, actually, guys, wala na akong makontak sa Saudi. So, ang ginawa ko, nahalongkat ko tong mga papers ko, guys.
at pinisa-isa ko na baka ito ay malaking pruweba na sana tanggapin ng immigration yung aking mga dalang papeles dito. Lahat naman do'n nakatatak is Saudi. Lahat pinag-aralan ko Saudi, nandun lahat yon. So, sana makapasa yon. So, yon guys, napaka-importante yon sa mga mag-a-apply guys ng partner visa, no? Kasi sa partner visa guys, kailangan talaga ng employment. Kung sino man kukunin niyo, babae man o lalaki kayo, labas kayo sa bansa ng Australia, kailangan meron kayo na certificate in employment, patunay na meron kayong joint account, mga bills sa mga tinitira nyo, kailangan nakapangalan kayo sa isa't isa, at ano yung mga plano nyo, mga future nyo, plan sa inyong pagsasama habang nandito kayo sa Australia. And then, ano ang ginagawa ng kinakasama mo or partner mo sa bahay, kung anong ginagawa niya sa bahay. Kunwari, wala pang trabaho si Mrs. si Mr. Ano ang ginagawa ni Mrs. Mr. dito sa bahay? Ikukuwento niyo pa yon guys pag mag-a-apply kayo ng partner visa ha. Pasensya na kayo, hindi ganun kaliwanag tong aking pagsasalita, no? First time ko lang 'to, pero willing ako na i-share lahat ng pinagdaanan namin at ang hirap. Kagaya ngayon guys, stressful pa ako sa Saudi. Sabi ko ngayon sa inyo, certificate of employment. Kailangan na kailangan yan guys. Number 1 yan guys. Nahihirapan ako ngayon. Dahil nga Ramadan, wala akong makontak. So, pasensya na kayo sa boses ko. At guys, kung pupunta pala kayo dito sa Australia, kung pupunta kayo dito sa Australia, magdala kayo ng jacket. Kung ngayon April ang flight nyo, magdala kayo ng jacket. Please, ngayon pa lang sobrang lamig na. Totoo. Kaya akala ko, tinitimbang ko kung sino mas malamig, ang Saudi ba o ang Australia. Pero na-realize ko, mas malamig ang Australia. So, ayan guys, sana hopefully naintindihan nyo ang pagpapaliwanag ko sa bridging visa at partner visa. So, maraming salamat guys. At sana supportahan niyo pa rin ang aking YouTube channel. Salamat po, Mira Vera. Thank you guys. Salamat. Balik pa ulit kayo dito sa channel ko ha at manood kayo. Be positive, always positive, and God bless po sa lahat. Salamat. Bye-bye. Thank you guys.